Paano siya talaga? Hindi ko kaya baliw. Putang ina mo. Oh my God, wait lang, inuuso ko. Dati sa si Trine. So yun guys. Dito ako umupo, di ba? Kung saan lang ako umupo, doon na siya gumanyan. Bago tayo magsimulang maglibot, ay alamin muna natin kung bakit nga ba nakakakilabot ang mansyon na to. Noong araw, maraming lumalabas dito. May naglalakad sa taas na wala naman tao. Talagang umiinit talaga yung sahig. Pagkatapos dito, noong araw daw, may kapres dito. Dito po mismo sa pwesto? Dito sa puno na yan. Pagkatapos may naglalakad-lakad dito kasi yung ng mga hapon. Totoo po ba na dating naging kuta ng mga hapon? Oo, totoo Noon, yun. sinaunang panahon? Yan dinadala, yung mga babae yun. Dito rin po mismo sa mansyon na Oo, to? dito. Yun ang kwento ng matatanda dahil hindi pa ako tao nun eh. So, ngayon po, Nay, may mga kababalagan ba na kwento dito sa taas? Ay, may lumalakad sa taas para bang hinihila yung kadena sa bahay. Yung malilit pa yung mga anak ko, naririnig ko naglalakad sa taas. Sa baba pa kami natutulog. May oras po ba sila nagpaparamdam? Sa hating gabi, kung meron sa inyong Third eye. kakalputan yung yung balahibo. Pagka po kasi naiwan ako mag-isa dito sa bahay, alam niyo po yung pakaramdam na laging may nakatingin sa inyo. Sa may hagdan, lagi pong masisil na lagi kang may kasama. Malapit po kasi po dito ang sidekick na sinasabi nila may babae sa hagdan na nagbabantay daw. Kaya minsan din po parang may naglalakad sa taas kahit ikaw lang mag-isa. Tapos dun sa kwarto po namin, sa lulong kwarto. Hindi po kasi kwarto dati yun. Ginawa lang po namin kwarto, tapos dun sa kwarto na yun, may babae din na umiiyak. Yung iyak na lang hihingi ng tulong. Ganun po. Mahilig po kasi ako magpuyat. So, minsan po umabot po ako hanggang 2 or 3 po. Doon po kami sa dulong kwarto po kami natutulog. Which is dati pong parang abandonado na po siya dahil sa mga tinagal na din po, wala pong mga nakatira dito. Yung kwarto po na yun, may katabi po siyang CR. Pagka po nagsi-CR ako, tapos paglabas ko po ng pintuan, para po ako may naaninag po sa gilid ko na kanina dumadaan po. Basta pag kailangan ng 6 ng gabi, buksan na yung ilaw. Bakit po nang po mangyayari pag Kasi pinatay pagka ilaw? nag-iingay sila. So parang ayaw po nila na pinapatay ilaw pag gabi Pag na. gabi, kailangan bukasan ng 6 ng gabi. Kung hindi may nagpaparamdam. Oo. Makikita niyo mamaya. So ngayon, alam na natin ang storya ng mansyon na to. Iikutin na natin kasama ang buong Team Choi. At gagamit tayo mamaya pa ng ghost equipment para maramdaman at mapakita natin kung meron ba talaga dito sa mansyon na to. Katulad ng lahat ng horror explorations namin, ay nagdasal muna kami para masigurado ang kaligtasan ng bawat isa. At matapos nun, ay may ni-request akong gawin. One more thing guys, nag-request kami na ipapatay yung ilaw para mas malakas yung presensya ng mga entities. Kung sinabi, no, gusto niya talagang makakita ng kung ano-ano. Paano kaya pag nakakita ka na? Titingin mo ba? Yun ang gusto niya eh. Hindi exciting. At ngayong handa ng lahat, pasukin na natin ang sinasabing haunted mansion dito sa Bulacan. Nabaliwala sila. Kinalis mo na lahat sila para Oh my gosh. mas malakas yung presence. Wala sila. So ngayon guys, yung mga tao sa bahay, pinalipat muna natin ng saglit para maramdaman natin yung full presence kung ano talaga meron dito. Kung makikita nyo, very ancient yung dating nung, ganda. more on na-amaze ako, na-amaze kami. At sa ilang segundo pa lang ng pagpasok namin, ay meron na agad kami narinig na katok. So yun guys. Sila ba yun? Nasa taas? Wala? Okay. Di ba sila nandito sa kwarto? Ito sila sa So yun guys. Ay, uy! Legit ba? Gagi yung gaya sa tingin.